What is up mga bay? U-Bike Rider po from Cebu City. Now, ang vlog natin ngayon mga bay, isa lang po itong update vlog kasi marami nang nagko-comment tsaka nag-PPM tungkol dun sa check engine sa ating NMAX version 2. Ito ay part 2 ng video po mga bay. Sa hindi pa nakapanood sa first part, bali ang nangyari sa motor is nagpa-ECU remap tayo, tapos after a couple of days, bigla na lang siyang nag-check engine. So, ang ginawa ko mga bay is pumunta ako dun kay Boss Jan dun sa Jack Garage kung saan tayo nagpa-ECU remap at pina-check natin doon at yung error na nakita is P0335, also known as error 12. And also take note mga baya, yung error na yun is nandun siya sa history. So bali sa version 2 mga bay at saka version 2.1, kailangan talaga ng diagnostic tool para malaman natin kung ano nga ba yung error sa ECU. Pumunta agad tayo kay Boss Jan sa Jack Garage para ma-erase yung check engine. Na-erase naman siya, however, kinabukasan bumalik kagad yung check engine. Sa mga hindi nakakaalam, yung motor natin is naka-add pro na siya. Ginawa ko is pumunta ako doon kay Boss Blendel kung saan tayo nagpakabit ng add pro. In-advise kasi sa atin baka yung add pro nabasa siya or meron siyang mga debris na nasa loob kaya nagka-error ng ganun. Ayun, chinek ni Boss Blendel, buksan niya yung add pro is parang good as new talaga. Wala siyang dumi, wala rin siyang basa. Pagkatapos ba ikabit ng add pro, so bumalik tayo para ipa-erase yung check engine. So successful naman siya, no? Nawala siya. However, just after a couple of hours na ginamit ko yung motor, unfortunately, bumalik na naman yung check engine. Honestly, nawalan na talaga akong nanggana mga bay. Take note mga bay, wala pong problema yung motor sa takbo. Hindi naman siya nag-on off kagaya ng mga usual na nababasa ko sa Facebook. So kapag nakandar siya, maganda yung takbo niya. Wala akong nafe-feel na parang loss of power or whatsoever. Maganda talaga yung takbo ng motor. Lastly, ginawa namin is pinalinisan natin yung stator, yung magneto, pati na rin yung CKP sensor. At pagkatapos yung linisan, in-erase na naman yung check engine. So, ginamit ko yung motor. However, again, after a couple of hours, bumalik na naman yung check engine. Sa part ko, sabi ko, ano na bang nangyari sa motor na to? Ba't nagkaganito? Meron din nag-advise sa akin na baka yung ECU remap yung cause kung bakit nagkaganon. Yung argument naman doon mga bay is meron na kasing maraming nakapag-ECU remap, however wala naman silang naging problema. However, sa case ko lang, nagka-problema talaga. Kaya mag-comment nga kayo sa baba mga bay kung meron ba naka-experience ka na pareho ng problema ko. Kung saan after nila magpa-ECU remap, nagka-error ba kayo at ano yung ginawa ninyong hakbang. So ngayon mga bay, ang final option ko na ngayon is ito. Bumili ako nito. Nabili ko to online. Ito. CKP sensor. Ito na yung huling option ko. So ipapakabit ko pa ito. Bali, ito na yung part 3 mga bay sa vlog. So, abangan nyo lang. It's been almost a month since last tayo nag-update tungkol sa check engine natin kasi medyo na busy lang. So, ito na ngayon. Ito yung huling pag-asa natin. Itong CKP sensor. Dahil nga desperate na tayo, nag-message din tayo sa page ni Sermel tungkol dito at yung advice niya is either yung issue is yung stator or yung CKP sensor. So, unfortunately mga bay, kapag stator yung bibilhin nyo, mahal eh. Pumunta ako sa kasa, nasa siya, 5 to 6,000 pesos ata yung stator. So, I'm just hoping na sa pagpalit natin ng CKP sensor is mareresolve na yung problema. So, yun lang mga bay. Sa mga bay natin dyan na naka-experience ng parehong problema na sa akin, paki-comment naman sa ibaba mga bay. Share nyo naman yung experience ninyo para naman na maliwanagan tayo, pati na rin yung mga bay natin dyan na kapareho yung problema is masusolusyonan na nila. Ipapatanggal natin yung check engine. Hopefully, ito na talaga yung solusyon mga bay. Honestly, nawalan na ako ng gana sa motor dahil dito. Excited pa naman sana ako dahil ang ganda ng takbo eh. Naprapraning lang ako pag nakikita ko yung check engine. Hindi kasi ako kampante na baka may mangyayari sa motor. So, yun lang mga bay, update vlog lang po ito. Pasensya na. Tabangan nyo po part 3. Pag na-okay na lahat, o-observe ko muna for a couple of days at gagawa tayo ng part 3 para doon na talaga natin malalaman kung successful ba talaga o ito ba talaga yung problema sa ating motor.